sabi ni Vice President Sara Duterte, I don't think na patas ang investigasyong ito. Referring to the investigation of the DOJ. Ano po? Makikita natin na yung pronouncement of the President may bias na doon. Sabi pa ng USEC ng DOJ, I think she was referring to you. Sinabi niya na a threat is a threat. Di ba sinabi mo sa amin dati, sabi kasi ni Senator Bato, hindi, conditional threat yan eh. Sabi mo no, there's no such thing. A threat is a threat. So malamang ikaw ito. Doon pa lang sinabi niya na kung ano yung posisyon niya. Kahit pa sabihin nila na may investigasyon, sa umpisa pa lang ay may desisyon na sila na mag-file ng cases. Anong reaksyon ni Yusek Andres? Go sir. Well, hindi po tama na sabihin na bias po ang Department of Justice. Ang Department of Justice po ay makikinig sa panig ng ating Vice President at sa lahat po ng posibleng ebidensya na ihain niya at pati po ng iba pang testigo at bibigyan po siya ng full opportunity to be heard bago ho kami magkaroon ng evaluation at desisyon kung magfa-file man ng kaso. Trabaho po ng Department of Justice ang mag-imbestiga at mag-prosecute ng mga offenses, lalo na po kapag ang bagay na ito ay patungo sa isang mataas na halal na opisyalis. Yung pong mga napag-usapan in the past are all theoretical discussions on the possible crimes that could have been committed by the Vice President. Yan po ay diskusyon na akademiko, theoretical, at yan po ay dapat tapatan ng ebidensya bago tayo magkakaroon ng evaluation at desisyon kung magfa-file man ng kaso. Wala pong prejudgment. But at that point in time, ang ating pong mga kababayan ay nagtatanong kung ano ang ginagawa ng ating pamahalaan tungkol po dun sa mga seryosong banta na yon. At ang media rin po, kagaya ninyo, gustong alamin kung ano ang posibleng mga charges or criminal offenses ng Vice Presidente sa kanyang mga pahayag. Kaya hindi po prejudgment yan. Yan po ay mga academic discussion para po malaman ng ating taong bayan kung ano po ang posibleng criminal liability ng mga taong nagsasagawa ng ganyan pong mga plano, ng ganyang pagbabanta. At the end of the day, yung proseso po ng batas, kagaya po ng pag-issue ng subpoena, bibigyan kayo ng pagkakataon na magpaliwanag at iharap ang mga testigo ninyo. Maaari po kayong assisted by counsel during the investigation. Lahat po yan ay binibigay ng ating National Bureau of Investigation. Kaya it's very unfortunate that hindi po dadalo ang ating Vice Presidente. At may dagdag ko lang, ang importante ding pakay ng NBI doon sa pagpapatawag kay Vice President Sara ay upang tugunan po yung kanyang concern sa kanyang alleged threats sa sarili niya. Dahil obligasyon po ng gobyerno na protektahan ng ating Vice Presidente. At gusto po naming malaman kung saan yung possible source of threats, kung meron po dating insidente or mga sitwasyon na naglalagay ng banta sa kanyang buhay, kailangan po naming malaman yon through the NBI at gagawa po kami ng paraan para maprotektahan din ang ating Vice Presidente. Hindi po siya nag-cooperate doon sa proseso ng NBI. Kaya kami ay nalulungkot na hindi po maganda yung naging response ni VP Sara doon. Yusek, may siguro ako, ito na sa pantaha ko lang. Baka sinasabi ni Vice President Sara, yung DOJ kasi under yan sa Malacanang, under yan sa Presidente. So, paano ang assurance ng Vice President na magiging patas kayo sa akin, isang diktala ng Presidente, isang kumpas lang, yun ang gagawin ninyo. I think yun ang gusto niyong tumbukin. Unang-una po, ang ating Pangulo po, wala pong dinidikta sa amin. At wala pong idinidikta kahit sino man. Sa katunayan, ang sabi po ng ating Pangulo, hindi ho siya sang-ayon sa impeachment. At dahil sayang lang daw po ang panahon kung ating gugugulin sa impeachment. So iba po ang punto de vista ng ating Pangulo. At hindi po kami apektado sa punto de vista ng Pangulo sa ngayon dahil po ang tungkulin po ng Department of Justice ay kailangan namin gampanan. Pag meron pong ganyang sitwasyon at hindi po kumilos ang ating prosecutorial arm
at saka investigative arm, ang ating law enforcement agents, kasalanan po namin sa publiko yun. Because ang isang krimen po ay lagi pong nakatuon sa concern sa public security. Tama. Every crime is not just a concern of the private offended party. Every crime disturbs the peace. Kaya po ang mga kaso, People of the Philippines versus so-and-so. Correct. Dahil a criminal offense is a crime against society. Apo. That's why we have to do something whenever there is a perceived violation of criminal laws so that people will be held accountable. But Alright. under a system where due process is assured and afforded to everyone. Kaya nga ho Correct. yung proseso ng NBI Oo. is part of due process. Alright. Yusek, pagka ganyan po ang paniwala at pakiramdam ni VP Sara at hindi siya papatinag ayaw na niyang humarap kasi nga daw marami siyang rason. Busy siya. Busy siya. Nagpa-Thanksgiving dinner sa mga reporter. Paano ho? Ano ho ang next step na gagawin natin? Sinasabi nga po nila, ganyan pala ang NBI Papatawag ka, sasampina ka. Pagkatapos, wala namang mangyayari sa mga investigasyon. Pwede nga hindi ka pumunta Paano po yan, Yusek? Yun nga po ang pinahahalagahan natin, yung proseso ng batas. Dahil ang NBI po ay sangay ng batas na inatasan para talagang magkaroon ng fair and competent investigation. Yung mga pahayag po ng ating Vice Presidente, seryoso mga pahayag po yun. Totoo po na sinabi kong a threat is a threat because that is what is provided under the law. It's not a prejudgment. It is something that is contained in the law that the mere utterance of a threat is already punishable. In fact, when I explained further that under the anti-terror law, even a mere proposal to commit terrorism, a conspiracy, a discussion to commit terrorism is already punishable under the law. These are just facts that are contained in our statute books. Sa mga criminal laws po natin yan. Kapag tayo ay nagpapahayag tungkol dun sa mga elemento ng krimen, hindi po ibig sabihin ay prejudgment yun. Yan po ay dadaan pa sa proseso at kailangan may sapat na ebidensya na itatapat mo dun sa criminal offense for it to be chargeable. And let me just add, Opo. ang Department of Justice po, nagpatupad ng mga bagong reforma at yung antas po ng ebidensya bago ang isang tao ay makasuhan sa korte, hindi na po probable cause. Dati po probable cause lang yan. Ngayon, it is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So lahat po ng elemento ng krimen ay kailangan suportado ng ebidensya. At ginawa po namin ito purposely to avoid harassment suits. Yes. Pag wala yeah. pong ebidensya, hindi po dapat sampahan ng kaso ang isang tao sa korte. Pero Dahil Yusek, violation po ng human rights yan. It goes At both we will ways assure the also. Vice President of the same treatment. It goes both ways also. Kasi pag ibig sabihin nun, pag nagsampa ng kaso yung NBI, sure na sure sila na may prima facie Dapat. case. Oo. Di ba? Sure na sure. Tama po yan. Tama po yan. Okay. Yung pagkakataon po ng Vice Presidente na bigyan ng konteksto yung kanyang mga pahayag, binaliwala niya. So ang kailangan pong gagawin na lang namin ay we have to proceed with the evaluation and investigation on our own. And we will take the literal meaning of the words uttered by the Vice President. That could have been the opportunity for her to say, hindi po na overreact lang po ako. Ito po ay figure of speech. Pero wala pong katotohanan na ako po ay nagkontrata na ng isang tao. Because that is the crux of it. The Vice President in her public statement in a press conference said that she already engaged the services of an individual to undertake the execution. Yung pagpapatay po sa Pangulo, sa First Lady, at sa ating Speaker Martin Romualdez. Yusek, baka yun naman yung very serious matter po yan. Yusek, Unless put in the proper context. baka You yun have to naman yung take it as laman. is. Baka yun naman yung laman ng kanyang counter affidavit. Hindi kaya kasi nagsumiti din siya through her lawyer Baka yun naman yung laman nun.
i-double check ko po yan sa aking pong kaalaman. Sulat lang po ang ibinigay. Hindi po, So hindi counter Ah, affidavit. Sulat explained Hindi po saying sworn statement. na hindi siya a-attend. Ayun, Yun, ganun okay. lang. Okay, so hindi wala siyang narration Wala na pa. na hindi threat ang ginawa ko dahil ganito, ganito, ganito. Walang ganon. pa. Wala siyang justification, Yusek. Aalamin ko po yan. Ang pagkaalam ko po, sulat lang po at hindi po sworn statement ang ibinigay. Pero ang nilalabanan po natin dyan is for people to put the law into their own hands. Yung banta po kasi ng Vice Presidente is another way of an extrajudicial killing because she will take the law into her own hands by engaging an individual to do it without, sino po ba ang posibleng maaring magkaroon ng masamang hangarin sa Vice Presidente? Marami pong tao. Kaya pa may due process para hindi tayo magbibintang ng wala sa lugar at hindi tayo magsasagawa ng mga bagay na hindi sang-ayon sa batas where people are afforded a chance to explain before they are given any appropriate penalty or criminal conviction.